Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Mga affidavit ng Brave 18 Marines gagamitin sa kaso versus Co at Romualdez. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na gagamitin nito ang mga affidavit ng ilan miyembro ng Brave 18 ex-soldiers na dating bodyguards ni Ako Bicol Representative Saldico bilang bahagi ng isasampang kaso laban kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Nauna nang sinabi ng Ombudsman na ang mga affidavit ng umano'y bagman at iba pang testigo ang magiging bahagi ng ebidensyang ihaharap sa isasampang kaso laban kina Ko at Romualdez. Yan ang pahayag. Magandang pakinggan. Ano? Kung totoo, sana totohanin. Malaking supalpal, malaking sampal sa mukha ng mga nagdaang Blue Ribbon Committee chairman at saka kasalukuyan ngayon. Kasi binabaliwala nila, mga sinungaling daw, lacking in credibility daw ang Brave 18 Marines. Mathematically impossible daw kung ano-ano yan. Kung totohanin, sana nga totoo na magsasampa na ng kaso ang ombudsman laban kay Romualdez at Ko. Ibig sabihin to, credible. Kapanipaniwala ang testigo o ang testimonya ng Brave 18 Marines. Kaya lang, ang personal opinion ko ito is wala. Baka palabas na naman ito eh. Una, Saldico. Nasampahan naman nila ng kaso si Saldico. May warrant of arrest na. O ano pang isasampa kay Saldico? Si Romualdez, I think 3 months ago, nagsalita ng ombudsman tungkol nito. Diba may drama, forgive me ha, sa tingin ko lang, drama eh. Nag-apply si Martin Romualdez ng permit to travel abroad. O permit, clearance ba? O inaprobahan ng Kongreso. Mamaya, biglang pinigilan ng ombudsman na nagkaroon ng precautionary hold departure order. Inaprobahan naman ng korte. Hindi na pwedeng makalipad ang Martin Romualdez magpunta sa Singapore. Wow! Parang totoong-totoo na ito. Tapos, inanunsyo na nakahanda na 5 kaso. Kung yung matandaan ko ha, plunder, bravery, indirect bravery, malversation, and graft and corruption. 5 ang kaso. Akala ko totoo nang nung kaya lang, oh. Wala na, nakalimutan na. Nauna pang nasampahan ng kaso si Senator Jingo Estrada. Nauna pang nakulong si Senator Jingo. Romualdez, wala na, tumahimik na. Kaya, personal opinion ko lang ito. Halos wala na akong paniniwalaan na pronouncement ng Office of the Ombudsman. Malala ko tuloy, nung bagong labas ang Brave 18 Marines, anong sabi ng Ombudsman? May 5 kaso maya, may 5 sa kanila, may murder cases. Sinabi niya nung una. Tapos sumagot si Attorney Baligod, Honorable Ombudsman, alam mo naman na ang murder is non-bailable. So kung may murder cases itong 5 Brave Marines, bakit nasa labas sila? Bakit hindi sila nahuli? And then after that, wala na. Tumahimik ng ombudsman tungkol sa 5 murder cases laban sa Brave 18 Marines. So, again,
opinion ko lang ito, marunong magsalita si Ombudsman Remulla. Anong sabi niya? May 26. Hinog na ang kaso ni Joel Villanueva. In 2 weeks time, isasampa na namin. Oh, sobra 1 month na, wala pa rin. Palusot. Ano daw, hindi daw nila tinanggap yung findings ng DOJ. We were not born yesterday. Puti na po ang buhok natin, senior citizen na ito. Kaya nakakatuwa si Attorney Edward Chico. Ano sabi niya? Loko-loko na lang maniniwala na itong si Joel Villanueva hindi nasasampa ng kaso. Yung pagbaliktad niya ang nakapagligtas sa kanya, sabi ni Attorney Edward Chico, sabay biro, kung tinatanggap mo si Jesus Crispin na tagapagligtas ay bago ka ng nilalang. Biblical verse na yung sinasabi. Yung lahat ng kaso mo nawawala na. Escudero, ano? Ganon din. Pinagmamayabang na nung una, sasampahan. Ano ngayon? Wala na. Dahil bumaliktad na eh. Kaya agree ako sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo na mayroong selective justice na nangyayari sa gobyernong ito. Ang sinasampahan lang ng kaso, yung kumukontra sa kanila. Example, Jingo Estrada, ayaw niyang bumaliktad. O, di, tinuloy yan, nakulong. Ito ngayon, Senator Marcoleta, sasampahan ng plunder. Anong basihan? Campaign donations. Ano ba yan? So, ako, ulitin ko, hindi ako naniniwala na sasampahan ng ombudsman ng kaso si Martin Romualdez. Another drama na naman yan, another pakitang gilas para sasabihin, may pakita nila sa atin na hindi sila selective justice. Huwag kayong maniwala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang gipatindog nga balay sa tabangan na Mugero sa balay ni Junior nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang yero nga gitabang nga iyang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Salamat sa Ginoo nga nakapatukod nako aning akong balay ug salamat pod sa nagtabang aning sininaot nga magpadayon ni kay daghang pang nanginahanglan nga sama nako nga magbalay unta pero wala sila ikapalit og sin kay tungod kutobra sa ilang pagpaningkamot kutobra sa pagkaon. So unta magpadayon mo sa pagtabang ug paghatag sa sin. Dagan salamat. So karon nakaatop na gid ka sa imong gipatindog nga balay. So tungod sa tabang. Kung wala pa ang tabang, dili pa gid ka kaatop. Oh, so salamat kaayo.